Magandang umaga po mga kapwa ko nasa Pilipinas, sa inyo dyan, sa jail, sa mga officers, mga warden, magandang umaga po. Dyan din sa Middle East, magandang umaga din. And dito sa America, magandang gabi po sa inyong lahat. Manalangin po muna tayo. Father God in heaven, we would like to thank you for this morning, for this day, that you have given us, O God, to learn from you, matuto sa inyo, sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Hinihiling ko po, Panginoon, ang katagumpayan na maipagkaloob sa bawat isa sa amin sa umaga na ito. Salamat, O God, pagpalain nawa ninyo ang aming mga puso, mabuksan ang mga ito nang sa ganun ay matanggap namin ang aral na inyong ituturo sa amin sa pamamagitan po ng mga salita mo na aming mababasa. Pahintulutan mo po, Panginoon, na marinig namin ang inyong boses para po magbigay sa amin ng pag-asa at siyang magbigay ng daan para po kami ay makalagan sa mga bagay-bagay na nakakasakal sa aming mga buhay. Salamat, O God. Gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento para ipahayag ang inyong mensahe. Lord, kayo na po ang mag-control sa aming puso, sa aming mga ginagawa, at aming pong winawasak kung anuman ang trabaho ng kaaway na mahadlangan ang pakikinig namin. Bagkus, Lord, salamat sa inyong Espiritu na siyang aming kasakasama at wala pong makakaisturbo sa amin. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay? Hallelujah. Salamat muli sa oras na ito at nagkaroon tayo ng oras para matuto. Amen. So, umpisahan na natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Proverbs chapter 1, verse 7. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay it's all about the fear of the Lord, o kaya sa Tagalog, pagkakaroon ng takot sa Panginoon. Sige, tingnan natin kung bakit matakot tayo, kailangan matakot tayo sa ating Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise wisdom and instruction. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. What is fear of the Lord? Ano nga ba ang fear of the Lord? Ang fear of the Lord is hindi po yung magtatago tayo sa Diyos dahil takot tayo o anong paman, bagkus fear of the Lord, ibig sabihin respeto po sa Diyos. Siya po ang kailangan natin na respetuhin, igalang, kaysa kanya po ang pinakamataas na respeto. Bakit? Dito po nag-uumpisa ang knowledge. Kung rinirespeto natin siya, ibig sabihin, papaano po? Para makamtan natin itong knowledge, wisdom, at good instruction, at maisapuso natin ang mga bagay na ito. Ang fear of the Lord po is kailangan po na sumunod tayo sa kanyang mga utos. Yan po. Ang pagrespeto po, ibig sabihin sumusunod tayo sa kanya. Kagaya ng mga anak, may takot tayo sa ating mga magulang dahil ayaw po natin ng parusa. Ayaw po natin na magalit sila sa atin. Kaya anong gagawin natin? Sumunod sa kanilang mga iniuutos sa atin. At pag tayo po ay sumusunod sa utos ng mga magulang, ibig sabihin po, may respeto tayo sa kanila. Ginagalang po natin sila. Amen po ba? Dahil kung hindi po natin rinirespeto ang isang tao, hindi natin siya maigalang. Hindi natin siya masunod. Hindi natin siya papansinin. I hope na nakikinig tayo, ha? Para hindi po masayang itong respeto na pinag-uusapan natin. Dahil kagaya din dyan sa inyo, sino ang rinirespeto ninyo dyan? Normal, yung mga officers. Kung ano ang sinasabi ng warden, kailangan sunod tayo. I hope na naiintindihan
maintindihan natin ito? Makinig po tayo mga kapatid. May oras po tayo para makipag-usap sa ating kapwa mamaya. Pagkatapos po ng Bible study, pwede tayong mag-usap-usap. Pero sa oras ito mga kapatid, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, makinig tayo sa kanyang salita sa oras na ito. Amen po. Pakan natin ang Diyos kung nakikinig tayo. Okay. Salamat. Ngayon, sabi niya, kung rinirespeto natin ang Panginoon, iginagalang natin siya, ibig sabihin, ano ba ang mapapala natin? Ang sinabi niya, ito po ang umpisa para magkaroon tayo ng kaalaman. Ano yung kaalaman? Hindi po tayo magiging ignorante, mga kapatid. Alam niyo, ang isang ignoranting tao dito sa mundo na ginagalawan natin, pag ignorante po tayo, minamaliit po tayo. Di po ba? Ayaw naman natin yun. Sino ba sa atin ang gustong mamalitin tayo ng kapwa? Wala po. Ang gusto natin, rinirespeto din po tayo. Kaya sabi po ng Ingles, respect begets respect. Kaya kung gusto natin ng respeto, kung gusto natin na respetohin din tayo ng ating kapwa, kailangan respetohin natin ang Panginoong Diyos. Dahil siya ang lumikha sa atin, pag-aari niya tayo. Kung wala ang Panginoon, wala din po tayo sa ating kinalalagyan. So yan, doon po nag-uumpisa para magkaroon tayo na kaalaman at karunungan, wisdom. Magiging madunong tayo, magiging wais tayo. Dahil ang walang dunong na tao, hindi po yan wais. Wala po yung alam gawin. Wala lang. Nakaupo lang, naghihintay ng kung anong hinihintay. Naghihintay na mahulog yung bayabas. Eh kung walang bayabas na mahuhulog. At ano ang tawag doon? Instruction, mga utos, kautusan. Ang tao po na may takot sa Diyos ay bibigyan ng Panginoon ng kaalaman. At ang mga tao din na ito ay bibigyan niya ng karunungan. At ang mga tao na ito na may takot sa Diyos, hindi po yan tinutuya rinirespeto po niya ang kautusan ng Panginoon. So maliwanag po, ang takot sa Diyos ay respeto sa kanyang mga kautusan nang sa ganon, pagkakalooban niya tayo ng dunong at kaalaman. Ang isang tao na hindi papasok sa school, hindi mag-aaral, wala po yang magiging mangmang po yan. Magiging ignorante yan sa mga bagay-bagay dito sa mundo. At hindi kung ang isang tao ay hindi kung rinirespeto natin ang Panginoon, marunong tayong sumunod sa kanyang utos, malamang makakapasok din tayo sa kanyang kaharian sa langit. Malalaman din natin yan mamaya. Sa Proverbs chapter 2 verse 7, sabi niya po dito, sige po, basahin natin. For the Lord gives wisdom. Verse 7. Okay, it's okay. From His mouth come knowledge and understanding. Sa Kanya po nanggagaling itong dunong, karunungan, at pangunawa. Kung meron tayo nito mga kapatid, kung meron tayong karunungan, kung meron tayong dunong, kung may alam tayo, hindi tayo mangmang, hindi tayo ignorante, at nauunawaan natin ang salita ng Panginoon, nauunawaan natin ang nangyayari dito sa ibabaw ng mundo, anong mangyayari sa atin? He holds success in store for the upright. He is a shield to those whose walk is blameless. Ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay. Bakit? Gumagawa tayo ng tama dahil naiintindihan natin ang Diyos. Kung ano ang kanyang iniuutos sa atin po itong isinasagawa. At pagkakalooban po niya tayo ng tagumpay sa buhay. Siya din po ang proteksyon natin kung tayo ay may takot sa Kanya.
Maaaring sasabihin mo, paano ako matagumpay? Andito ako sa loob. Hindi mo lang alam, kapatid. Yung pagkilala mo lamang sa Panginoon, ang pagtanggap mo sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas, tagumpay na yan sa buhay mo. Why? Dahil ang tratrabahuan mo ngayon ay hindi yung buhay sa mundo, kundi yung buhay sa langit. Yan po ang nakikita ng Panginoon sa ating mga buhay ngayon. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid, kung sasabihin mo, wala naman tagumpay ang buhay ko. Andito ako, useless ako. No. Ilagay mo sa puso mo na nung nasa sayo na si Kristo sa buhay mo, matagumpay ka na dahil hinihintay mo na lamang, kapatid, ang pagkuha sa iyo ng Panginoon papuntang langit. Hindi ka man makakalabas ngayon, pero temporary lang yan, kapatid. Ang buhay dito temporary. Ang permanente po ay yung buhay sa langit o kaya buhay sa impyerno. Kaya, ito, napakaganda po. Kaya respetuhin natin ang Panginoon, respetuhin natin ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan sa mga nakakataas natin. Respetuhin natin yung ating mga officers. Respetuhin natin ang ating mga warden. Respetuhin natin ang bawat isa. Paano natin respetuhin ang mga yan? Sumunod tayo sa kanilang mga iniuutos. Kung sinasabi nila na, halina kayo, oras na ng Bible study, dapat mag-unahan kayo. Wag lamang yung, dito na lang ako sa likuran, pare-parehas din naman yan. Hindi po, kapatid. Kung gusto mo ng tagumpay sa buhay, mag-unahan tayo para makinig ng salita ng Panginoon. Diyan ka sa unahan. Ang puso ngayon, kapatid, ang tinitignan ng Diyos. Yung isang matapat na kanyang lingkod. Tapat sa paglilingkod sa kanya. Tapat sa pananampalataya. Amen po ba? Tignan natin ang isang example kung sino yung binigyan ng Panginoon ng dunong. Doon po sa 1 Kings chapter 4 verse 29. Kilalanin natin itong si Solomon. Ano ang ginawa ni Solomon, ng Panginoon kay Solomon? 1 Kings chapter 4 verse 29 po. God gave Solomon wisdom and very great insight. Napakalawak na pangunawa ang ibinigay ng Panginoon kay Solomon. And a breadth of understanding as measureless as the sand on the seashore. Bakit po? Bakit siya ang binigyan ng di pangkaraniwang karunungan, kaalaman, at napakalawak na pangunawa? Napakaganda po, mga kapatid, kung ang pangunawa natin ay malawak. Kaya may mga tao tayo sinasabihin na, ay, si pastor, ang lawak ng kanyang pangunawa, naiintindihan niya ang aking sitwasyon. Nabibigyan niya ako ng tamang advice. Napagsasabihan niya ako ng tama, kaya ako po ay natututo. Alam niyo si Solomon, ang hiniling po niya, dahil siya po ay ginawa ng Panginoon na hari ng Israel. Para po siya ang susunod sa kanyang ama na si David. Sabi po ni Solomon, Lord, maliit lamang po akong, isang hamak na tao. Hindi po ako mataas na tao. At ako ang inyong inutusan para maging hari at mamuno sa mga tao na ito. Hindi po ako marunong, wala akong alam. Bigyan po ninyo ako ng kaalaman para pamunuhan ang mga tao na ito. At yan po ang hiniling ni Solomon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nakita niya ang puso na gustong magsilbi sa mga tao. Alam niyo ang hari, hindi po siya ang pinagsisilbihan. Yes, pinagsisilbihan ng mga tao, pero siya po ang namumuno. Siya po ang magiging tagasilbi ng mga tao. Ano ang ibinigay ng Panginoon kay Solomon? Hindi lamang po dunong, hindi lamang po talino at malawak na pangunawa para mapamunuan niya ang mga tao. Pagkus binigyan din po siya ng yaman at karangalan. Hindi po hiniling ni Solomon na, ako ay hari, kaya ako ang dapat nakagalang-galang. Respetuhin ninyo ako sa lahat. Hindi po. Hindi po yan ang hiniling ni Solomon, bagkus yung kung paano niya mapamunuan ang tao. Pero ibinigay ng Diyos sa kanya ang karangalan at yaman. Ganyan po ang Panginoon. Bakit?
nakita ng Panginoon ang pagpapakumbaba ni Solomon. Paano yan? Kaya dito tayo matuto ngayon. Paano tayo para masabi natin meron tayong takot sa Diyos. Basahin nga natin yung sinabi ni David sa Psalm chapter 56 verses 2 to 4. The book of Psalms chapter 56 verse 2 to 4. Kilalanin natin si David. My adversaries pursue me all day long. In their pride many are attacking me. Verse 3, when I am afraid, I put my trust in you. In verse 4, in God whose word I praise, in God I trust and am not afraid. What can mere mortal do to me? Si Haring David po, ang isang hari po kasi, ang isang tao na nasa posisyon, marami pong kalaban yan. Marami pong, many will try to destroy. Marami po ang gustong sumira sa isang tao na nasa posisyon. Lalong-lalo pa at napakataas na posisyon yan. Pero ano ang ginawa ni David? Ipinagkatiwala po niya ang buhay niya sa Panginoon. Sabi niya na, ibibigay ko sa iyo ang tiwala na kung anuman ang gagawin ng aking kaaway sa akin, kayo na po ang bahala sa akin. Dahil alam ko na walang magagawa ang tao sa akin kung kayo po ang nasa harapan ko, kung kayo po ang kung sa inyo ko po ipagkakatiwala ang aking buhay. Napakaganda po. Pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Hari po siya. Maaari naman sasabihin niya na ako ang hari. Ako ang boss. Ako ang kailangan na masunod sa lahat-lahat. Hindi po. Kanya pong he acknowledged God na siya po ang gagawa ng trabaho na ito. Hindi dahil siya po ay hari, siya po ang katakutan ng mga tao. Hindi po. Dahil ang tao, kapwa-tao nag-aaway-away yan. Pero kung ang Diyos ang nasa kalagitnaan, ang Diyos pa rin po ang mananalo. Kung ipagkakatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Kagaya natin ngayon, kung ano man sitwasyon natin, meron tayo. Marami man tayong kaaway, pero ano sabi ni Haring David? Walang magagawa ang tao sa akin. Dahil ikaw ang mananahan sa aking buhay. So you see, ngayon na nasa sa inyo na ang Panginoon, tinanggap nyo na sa inyong puso, wala pong magagawa ang tao. Dahil, kung ang isang tao tapat na kanyang ipinagkatiwala ang buhay, tapat ang pananampalataya, ay ibig sabihin kasi pang ipagkakatiwala ang buhay mo sa Panginoon ay meron kang yung paniniwala mo, pananampalataya mo sa Panginoon ay buong-buo po. Sa Kanya mo po, ipagkakatiwala ang iyong buhay. Hindi na yung sarili mo, hindi na yung sarili mong dunong, hindi na yung sarili mong kaalaman, kundi ang sa Panginoon na lang po, mga kapatid. Yan po, we need to rely. Kailangan na sa Panginoon natin ipagkatiwala kahit desisyon ng ating mga buhay. Kasi sabi niya na, trust in the Lord. Lahat po, pagkatiwala natin, buong-buong katauhan natin. At Kanya pong iaayos ang ating buhay. Kaya kung naniniwala tayo dito mga kapatid, wala pong problema. Wala tayong magiging problema. Bagkus, hintayin na lang natin kung ano ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay during that time na sa Kanyang pagbabalik. Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kahit dyan kayo, ang importante ngayon, sabi ko nga, ay yung buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay dyan po sa kulungan, temporary yan. Hindi po buong buhay na andyan kayo mga kapatid. Andyan ang Panginoon na kakakita sa inyong mga puso. Magtiwala lamang po tayo dahil yan po ang pananampalataya. Tiwala sa Panginoon na ang buhay na hinihintay natin yung buhay na kasama siya. Amen po ba? Kaya don't worry, huwag kayong mag-alala. Now, papaano?
Ano ba ang ugali ni David na nakita ng Panginoong Diyos kung kaya tinulungan niya itong si David at saka si Solomon? James chapter 4 verse 10. Sa James chapter 4 verse 10. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Paano po ito? Ano ang ginawa ni David? Hindi po siya nagtiwala sa sariling lakas dahil siya ay hari, bagkus ibinaba po niya ang sarili niya. Itinaas niya ang Panginoon. Kaya sa ating buhay, at ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya nung itinaas? Ang Diyos ang mataas sa kanyang buhay. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Tinulungan po niya si Haring David. Hindi po niya pinahintulutan na masira ang buhay ni David at ang kanyang kaharian. Kaya't ano nangyari? Nung matanda na si David, kanya pong ibinigay sa kanyang anak ang pagiging hari. Ganon po ang pangako ng Panginoon. Kung tapat tayo sa Kanya, ang ating buhay ay Kanyang protektahan kasi yan po ang salita niya. Kung meron tayong takot, protektahan tayo ng Panginoon. Magiging matagumpay tayo hanggang sa ating salin lahi. Ano yun? Sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga kaapu-apuhan. Yan po ang napakaganda mga kapatid. Kung tayo ay may takot sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Ang buong buhay natin ipagkakatiwala natin. Hindi lamang po tayo ang matagumpay. Kasama po natin ang ating pamilya. Madadamay po ang ating mga pamilya. Di po ba napakaganda? Masasabi mo, paano yan madadamay? Andito ako, andun ang pamilya ko. Spiritual mga kapatid ang pinag-uusapan natin. Ang tagumpay mo ay tagumpay ng iyong pamilya kung magiging tapat ka. Kahit habang andyan tayo, huwag mo nating ipagkait sa kanila na ituro na sasabihin natin na alam mo sa inyong asawa, mga anak, sabihin natin sa ating mga pamilya, alam ba ninyo na andito ako, kahit andito ako sa loob, marami akong natutunan. Gusto ko rin po na ipahayag sa inyo. Gusto kong ibahagi din sa inyo kung ano ang natutunan ko dito. Ang tungkol sa buhay na merong Kristo. Kaya doon po, kasama po natin ang ating mga pamilya sa tagumpay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Dahil naging tapat tayo sa Kanya, rinirespeto natin sa Kanya, rinispeto natin ang Diyos, iginagalang natin ang Panginoon, inilagay natin siya sa ating mga puso, kasama po ang pamilya doon. Yun po ang sinasabi niya, He will lift up the humble. Itataas niya ang ating mga buhay. Sa panahon na tayo man ay malulungkot, normal, lungkot na lungkot ang ating mga pamilya dahil ganyan nga ang sitwasyon ninyo. Pero, yan po, ang pagtataas po ng Panginoon sa ating mga pamilya ay yung mako-comfort po tayo, bibigyan niya tayo ng comfort. Mapayapa din po sila. Malalaman nila na dito yung ginagawa ng Panginoon dyan sa inyo. Ang pamilya po natin, magkakaroon sila ng kapayapaan. Magkakaroon sila ng tiwala din sa Panginoon dahil, salamat sa Panginoon. Yun pala ang ginawa ng Panginoon sa aking pamilya. Hindi pala nasira ang aking pamilya kahit nasa loob sila. Bagkus, naging maayos pala ang buhay. Dahil ang buhay, sabi ko, dyan dito sa lupa, temporary. Ang permanente na kailangan pagtrabahuan natin, ang permanente na buhay ay yung buhay na may Kristo. Amen po ba? Kaya sabi niya dito sa Matthew chapter 23 verse 12. Matthew 23 verse 12. Basahin natin. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga nagmamataas, yung mga merong posisyon, kahit walang posisyon, pero mapagmataas, yung mga mayayabang po na sinasabi natin. Yung mga mayayabang at marunong umapak sa kapwa, ang Panginoon po mismo ang magpapabagsak sa kanila.
At yung mga merong takot sa Diyos, sino ba yung mga humble kasi? Ang tinatawag po na humble ay ang tinatawag po na humble, mga kapatid, ay yung nagkakaroon ng takot sa Diyos. Yung mga may respeto sa Panginoon at sumusunod sa kanyang utos. Hindi po yung nagaganyan ka lang ay humble. Hindi po. Ang Diyos po ang nakakakita sa ating mga puso. Alam po niya kung mapagpakumbaba tayo. At siya mismo ang magtataas sa atin. Anong sabi nito? Itong napakaganda ha. Yung mga mayayabang, ang alam nila ay matataas sila. At walang takot sa Diyos dahil ang pinagkakatiwalaan lamang po nila ay ang kanilang mga sarili. Hindi nila kinikilala ang Diyos, bagkus ang kanilang sarili ang kanilang kinikilala. Sariling kakayahan, sariling dunong, they do not give respect to the Lord, ibabagsak po yan ng Panginoon. Saang bagsak? Paano pag ibabagsak ka? Baba, di ba? Baba, nasaan ang baba? Diyan sa baba. Pero itong napakaganda mga kapatid. Yung mga mapagpakumbaba na marunong kumilala sa Panginoon, itinataas ang Diyos sa kanilang mga buhay. He will lift them up. Ibig sabihin, itataas po yan ng Panginoon. Nasaan po ang taas? Nasaan po ang Panginoon? Nasa langit. Di po ba? Simple mga kapatid. Kung gusto natin na itaas tayo ng Panginoon, na kung nasaan siya, na kung saan ang kanyang kinaroroonan, matuto po tayo mga kapatid na respetuhin ang Panginoon, matakot tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng takot sa Kanya, paano po? Sumunod po tayo sa Kanyang utos. Magrespetuhan tayo dahil hindi rin po masasabi na meron tayong respeto sa Panginoon kung mismo sa inyong kwarto na yan, sa kwarto na kinalalagyan mo, hindi ka marunong rumispeto sa kapwa mo. O kaya hindi ka marunong rumispeto sa iyong warden, sa iyong officer. Hindi po yan, hindi po natin masasabi na may respeto tayo, may takot tayo sa Panginoon. Umpisahan natin sa ating buhay. Sa maliit na kwarto na yan, dyan mo po umpisahan kapatid na i-exercise o kaya ay isagawa kung paano rumispeto sa Panginoon. Respetuhin mo ang katabi mo, respetuhin mo ang kapwa mo. Huwag po tayong mag-away. Kung meron po tayong kaunting hindi pagkakaunawaan, mag-usap po tayo. Yan po ang tinatawag na respeto, pagpapakumbaba. Maano ba na kahit tayo ang nasaktan, magpakumbaba tayo? Alam ba ninyo kung ikaw mismo magpapakumbaba, tignan mo kung sino yung umaapi sa'yo, magpapakumbaba din yan. Bakit? Ang Panginoon po, hihipuin niya ang puso niya. Sasabihin niya, ops, ikaw, nakikita mo, anak ko yan, mapagpakumbaba yan, magpakumbaba ka. At makikita mo kung paano niya kayo paglalapitin sa bawat isa. Kaya yung munting kwarto na yan, magkakaroon kayo ngayon ng magandang samahan. Hindi kayo nag-aaway. Hindi kayo nagbubugbugan. May nagbubugbugan ba dyan sa inyo? Siguro naman wala Dahil mula nang tinanggap mo ang Diyos sa iyong puso, nagkaroon ka na ng respeto sa Panginoon, hindi lang sa Panginoon, kundi sa kapwa. Respect begets respect. Umpisahan yan sa buhay. Respetuhin ang kapwa para masabi natin na yan po ang ebidensya. Kung rinirespeto mo ang kapwa mo, rinirespeto mo si warden, rinirespeto mo si officer, sumusunod ka sa kanilang mga iniuutos, kahit labag sa iyong isipan, sa puso, yan po ay pagrespeto sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoon po ang naglagay sa iyo dyan. Ang Panginoon po ang naglagay ng warden mo, naglagay ng officer mo, para po pamunuan ka. Amen? Dahil ang Diyos po, nakikita niya ang bawat isa. Kahit sasabihin mo na, happy na ako. Pero kung magpakumbaba ka kapatid, ang Diyos ang itaas mo sa iyong buhay. Magiging matagumpay ang iyong buhay. Hindi lamang dyan, kundi sa langit. Amen po ba? Gusto ba natin pumunta sa langit? Sa piling ng Diyos? Well,
sumunod tayo sa utos ng Diyos. Amen? Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na mahabagin, Ama naming Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa bawat isa, amin pong itinataas ang iyong ngalan sa aming buhay. Kayo po, Lord, ang maitaas. Salamat po sa inyong mensahe na aming napakinggan ngayong umaga na ito. Salamat po na napaalalahanan kami na magkaroon kami ng takot sa inyo, na sundin ang inyong mga utos. Tulungan mo po kami, Panginoon, ngayon na maisagawa ang bagay na ito. Umpisahan po namin sa kwarto namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na marespeto ang aming mga kapwa, ang aming mga warden, ang aming mga officers. Turuan ninyo kami ng tama, Lord, nang sa ganun ay malugod kayo sa amin at maipatupad ang inyong pangako na inyo po kaming bibigyan ng tagumpay. Hindi lamang po tagumpay dito sa ibabaw ng lupa, bagkus, Lord, tagumpay sa langit. Salamat, Panginoon, sa pangako mo. Yan po ang aming panghahawakan hanggang sa inyong pagdating. Lord, thank you. Salamat po at I pray, O God, may you bless now the hearts of these who have heard, who have received your message, Lord. And I pray, O God, always be victorious. Kayo po palagi nawa ang matagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin na nakarinig ng inyong mensahe. Lord, I pray sa proteksyon na nanggagaling sa inyo dahil yan po ang inyong pangako na proproteksyonan nyo kami. And we claim it, Lord, na ang protection na yan ay nasa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong dugo. Salamat, Lord, kayo po ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa sa amin. I give you praise in Jesus' name. Amen. Salamat po sa pakikinig.